Smart Vlog! Kami ang unang pangkat at ito ang aming lakbay sa Naysay. Alam niyo ba kung nasan tayo, guys? Tayo ay nasa Bell Church! Samahan niyo kaming lakbayin, alamin at libutin ang Bell Church. Itong lugar na to na pinupuntahan ng mga turista. Kaya ano pang hinihintay natin? Tara na! Pagpasok natin dito ay makikita natin ang malaking kulay na daanan para pupunta sa Bell Church. Tara! Ano yun, kung nagtataka kayo kung bakit apat lang kami, dahil yung dalawa hindi makakapunta at yung isa naman late po. Gayon pa man, itutuloy pa rin natin ang vlog na ito para hindi masayang ang ating oras. Kaya, let's go! Nakapasok na tayo sa tulay! Tulay? Tulay? Alam nyo ba guys, isa sa mga kakaibang lugar na matatagpuan dito sa Baguio City ay ang Bell Church. Hindi ito pangkaraniwang pasyalan dahil bukod sa ganda ng tanawin at istruktura, dala rin nito ang kasaysayan at kultura ng mga Chino na naninirahan sa lungsod. So, pasok na tayo guys. Parang hindi kayo basta. Masaya tayo guys. Masaya tayo. Masaya pa naman. So, bago tayo tuluyang pumasok sa Bell Church, kailangan muna natin bayan. fee. Yes, entrance fee muna guys. Kita natin dito na ang entrance fee nila ay 20 pesos per head. For children naman ay libre at ang parking nila ay 20 pesos din. Doon po tayo galing at tataas tayo hanggang sa pinakataas. Tapos na po tayo mag-entrance fee ng 20 pesos. Sabi mo na. Yes, 20 pesos each. Ayan guys, papasok na po tayo. Pasok na tayo sa Bell Church! Yay! Alam niyo ba, ang Bell Church ay itinayo noong dekada 1960 ng mga Chinese immigrants. Hanggang ngayon, ito ay nagsisilbing templo para sa kanilang pananampalataya. Since kanina pa na pagpasok natin ay makikita natin ang mga dragon, pagodas, at palamuti. Oo, ito ang mga parang maging instruktura ng Bell Church. Sa loob ng Bell Church, tahimik at payapa. May mga fish ponds, hardin at mga bulaklak na nagdaragdag sa ganda ng lugar. Ang paligid ay tila nag-aanyaya ng kapahingahan at pagmumuni-muni. Para itong hiwalay na mundo mula sa maingay na syudad ng Baguio. Itong Bell Church na ito, hindi lamang ito lugar ng pagsamba, kundi parang nagbubukas ng ugnayan sa pagitan ng Pilipino at mga Chino. Wow! Napakita ng Bell Church na ang pagtanggap sa paniniwala at iba't ibang lahi ay mahalaga upang maging payapa at makulay ang isang komunidad. Po natin ang ating leader na papasok na po. Yay! Maraming yay! Ano tayo mag-film nito? Ang dami palang i-film. Ngayon na kasi ako nakapunta dito. Pero bakit ka late? Kasi, late rin kami natapos sa church. Ayun, since kumpleto na tayo, tara na at mag-ikot ng sama-sama. Kasi Yay! madami pa to guys, malawak ang Bell Church. Sa likod namin ngayon ay narito ang estatwa ng founder ng Bell Church na si Kok Fan Yes. or Nangki? Isa siyang Chinese. Chinese ang founder ng Bell Church guys. Ano namang Chinese? Na-excite si Laika sa fish pad at umaambon na nga kaya tara na't tumaas at libutin pa ng lalo ang Bell Church. Napakalawak, nandito pa lang tayo sa
Sa unang palagpag. Anong palagpag ba? Palagpag ka dyan. Anong palagpag? Nandito pa lang tayo guys, oh. Taas pa lang natin pero napakalawak ng agad. Alam niyo ba guys, noong Agosto 4, 1960, Minang Pi, isang imigranteng Chino mula sa Guangzhou, China, itinatag itong Bell Church. Ang unang pangalan ng Bell Church ay Chinese Buddhist Temple. Napansin niyo ba na ang kulay ng damit namin ay pumaparehas sa kulay ng Bell Church? Kasi ang pula ay nagsisimbolo ng lakas at kapangyarihan. Yun ang gustong ipahawatig sa atin ng Bell Church. Kaya kung napapansin nyo, halos lahat ng mga istruktura dito sa Bell Church ay kulay pula. Dahil yun daw ang ibig sabihin. Tama? Guys, yung Okay. mga kanilang tanim ay kulay pula din. Kaiba nga naman talaga ang mga halaman dito. Anong tawag sa halaman na ito? Search mo guys. Hindi naman lahat ng mga bulaklak dito ay pula. Meron namang mga dilaw at mga lila. Sabi ni Laika. Dito naman natin makikita ang isang statwa na nagangalang si Siddhartha Gautama o kinikilala natin bilang Buddha. Si Buddha ay kilala bilang Siddhartha Gautama, isang espiritual na guro na nagmula sa sinaunang India noong mga 563 BCE hanggang 483 BCE. Siya ang tagapagtatag ng Budismo. Naalala niyo ba yon? Yung ating naaral sa World Religion? Yan. Ito. Makikita natin dito, may mga inaalay din silang mga pagkain bilang respeto sa kanilang Buddha. Ito guys, is nasa taas na tayo ng kanilang church at altar. Mga classmates, alam niyo ba kung gusto niyo talaga mag-exercise at makakita ng magagandang tanawin, dito na kayo kasi habang may nakikita niyo yung mga magagandang tanawin ng Bell Church, na-exercise din ang mga paa niyo sa pag-akyat sa maraming hagdan. Yes. At tunay ngang tahimik dito guys dahil sa lawak nito ay konti pa rin ang mga tao at talagang mararamdaman mo ang kapayapaan. Tama. Dito kami sa taas kaya kitang-kita ang country, ang tanawin. Ng Kentry. Country tayo. Kentry lang. Ang templo ay isang nagsisilbing bilang mahalagang lugar ng pagsamba at sentro ng kultura para sa lokal na komunidad ng mga Chino at Pilipino. Ayun guys, dahil hindi tayo pwedeng pumasok pa sa taas sa kadahilan ng hindi namin alam. Pero ganun pa man ay nakikita naman natin ang kalawakan ng Bell Church. Kaya ating libutin pa ng mas lalo na lang yung nandito sa baba. Nakailang taas na po kami dito. Talagang mataas ang Bell Church. Ayun, nandito na tayo sa kampana. Turista ay naniniwala na ang kampana ay sumisimbolo ng pagkakasya. Ayun guys, sana na-enjoy nyo yung aming munting vlog ukol dito sa Bell Church. Kung napapansin nyo man na parang mainhin kami magsalita dahil na ito ay tahimik na lugar at ito ay simbahan. Kaya ganun, mas kalmahin yung aming boses at ganun pa man ay sinubukan pa rin namin sabihin sa inyo yung kasaysayan, yung kwento, o yung nalaman namin ukol dito sa Bell Church. Napansin nyo diba na napakalawak ng Bell Church? Hindi man kami nakapunta sa taas-taas dahil ito ay nakasarado. Pansin nyo naman na ito ay malawak. Kaya, sinabi noon na Nagamit din ito bilang isang filming location. Na at ilang naman i-films noong dekada 60 at dekada 90. At sa pangkaragdagang impormasyon, bawal din gumamit ng cup sa loob ng simbahan. Bakit? Dahil para respetuhin natin ang simbahan. Sa loob din ng simbahan ay hindi rin pwede maaaring kuha ng video. Kaya kung napansin nyo, hindi kami kumuha ng mga litrato o video sa loob ng simbahan. Maraming salamat ulit sa inyo panonood sa ating vlog tungkol nga dito sa ating Bell Church. At inaanyayahan namin kayo na pumunta at libutin din ang napakagandang panawin at lugar na ito. salamat!